Praise the Lord. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na patuloy, Panginoon, na amin nga pong pinag-aaralan at pinapakinggan. Dalangin po, Diyos, na patuloy na ito ay mamunga sa buhay po ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya ng Panginoon. Maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon. Kaya kung handang-handa na po tayo, please open our Bible in the book of Philippians chapter 4, verses 1 to 9. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. At ang pamagat po nito ay Christian attitudes. So this afternoon, atin pong titingnan sa salita ng Panginoon, ano ba yung mga dapat po na maging attitudes, maging behavior po natin pag sinasabi po natin na tayo isang Kristiyano, naniniwala, nananampalataya sa Panginoon. So, what are the Christian attitudes that we can learn from this passage, which is found in Philippians chapter 4, verses 1 to 9. So, umpisa po tayo doon sa verse 1 in Philippians 4. Na ang sabi dyan, therefore, my brothers. Pag sinabi kong brothers, kasama na po tayo mga sisters, ha? Baka sabihin niyo, walang brother ngayon, para lang sa brother. Ayan. Brothers, kasama na ang mga sisters. Amen. You whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. So, dito po sa verse 1, meron po tayong makikita dito na isang Christian attitudes. Number 1 po, dito sa verse 1, na sabi dyan, no, stand firm in the Lord. So, yan po yung number 1 po natin, na kinakailangang maging attitudes po natin, maging patuloy na maging matatag sa Panginoon. Kaya kung sinasabi po natin na tayo ay Kristiyano, yan, dapat nandyan po ang katatagan, mga kapatid. Ang sabi po doon sa supporting verses natin, 1 Corinthians 15 verse 58, babalikan po natin yung text natin mamaya. Sabi dyan, therefore, my dear brothers, stand firm. Ayan, magpakatatag. Let nothing move you. So, dapat po, wala pong pwedeng makapag-yamig, ika nga, sa bawat isa sa atin. Let nothing move you. Ano man yan, kahit na testing, trials, difficulties, mga nangyayaring parang sa akala natin ay hindi yata ito tama na nangyayari sa buhay ko. Pero remember, everything that happens in our life, God allowed it. No, merong reason, may purpose ang Panginoon. Bakit hinahayaan po niya na mangyari sa atin? Kaya sabi nga sa kanyang salita, whether good or bad, just give thanks to God. So sabi niya, let nothing move you. No. Kundi ang gagawin natin, ito po yung napakahalaga. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito po yung dapat po nating tingnan, na napakahalaga po mga kapatid, na ang buhay po natin ay hawak ng Panginoon at ang buhay po natin ay para sa Panginoon. So dapat po, always give yourselves fully to the work of the Lord. Ano ba yung pwede kong magawa para ang kaharian ng Panginoon ay maging prosperous, no? Na ang kaharian ng Panginoon ay talagang masasabi natin pinagpala. Because I believe that it's one of us, no, meron tayong dapat gawin, meron tayong dapat i-contribute upang sa ganoon po, ang kaharian ng Panginoon ay talagang sinasabi natin, pinagpala ang kaharian ng Panginoon dahil nandyan ka, kapatid, no, nandito tayong lahat na handa pong magpagamit para sa Panginoon. Kaya sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord. Bakit? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating ginagawa para sa Panginoon. Ano man yung gift, ano man po yung talent na ginagawa natin para sa Panginoon, mga kapatid, yan po ay nalulugod ang Panginoon. Kaya sabi niya dyan na ang labor daw po natin ay may kabuluhan, hindi nasasayang.
yung ating ginagawa. Kaya tatandaan mo kapatid, na pag ginagawa mo ang isang bagay na para sa Panginoon, meron at merong pagpapalang nakahandang ibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba sabi nga, if you obey, blessing will come. No? Kaya kung sana ang tao sa mundong ito ay talagang mamumuna po ang Diyos sa kanilang buhay, wala namang imposible kay Lord, di ba? Kahit na magulo yung buhay, pwedeng ayusin ng Panginoon. No? Kaso nga lamang, no, marami na kasi mga hindrances na nangyayari na inaalaw ng tao na mangyari sa buhay niya, kaya hindi niya makita kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Pero kung titingnan po natin, napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid, na kung tayo po ay susunod sa Kanya, meron siyang gagawin. Kaya sabi ni Lord, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung sitwasyon, we need to become strong in the Lord. Stand firm in the Lord. 1 Corinthians 16 verse 13. Another supporting verse, sabi niya dyan, be on your guard. Dapat maging gwardyado po ang bawat isa sa atin. Dahil alam po ninyo, meron tayong kaaway sa mundong ito. Ang kaaway po natin ay hindi flesh and blood, kundi evil spirits po yung kaaway natin. No? Na minsan talaga pag ang tao ay hindi niya lubusang maunawaan. No? Actually, this week napapaisip ako kasi sabi ko, kahit na pala matagal na ang isang Kristiyano, no, pag hindi siya naging gwardyado, pwede po siyang hawakan ng demonyo. No? Pwede siyang hawakan ng demonyo. Dahil, no, makikita mo dito na every Sunday naman, nakikita mo nandyan, no, nagpupuri naman, alam mo naman, nagbibigay naman, no? So talagang medyo napaisip ako kasi nga last Sunday po, doon sa ating Sunday Fugaw, deliverance talaga ang nangyari. Talagang makikita mo yung mga talagang nadidemonyo kung talagang paano sila kumulos. Sabi ko, hindi naman po mababago ito Panginoon. So makikita mo doon, kaya sabi ko sa kanila, you need to help yourself. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na matagal na ako sa church, ginagamit pa ako, leader pa ako, ganito ako. Pero kung hindi po kayo aware mga kapatid, may panghahawakan po ang demonyo sa buhay ko natin. Kaya sabi ko, oh, parang bang hindi ako kasi kung titingnan mo, parang okay naman. No? Pero yun pala may mga nakatago. And you know what? Ang nakita ko, unforgiveness. Unforgiveness. No, hatred. Kaya kung meron yan sa puso ng isang tao, ito talaga yung bang magbibigay ng butas sa kaaway para hawakan ang buhay mo. Alam mo, okay ka, but you did not realize that you are already deceived. No? Andyan na po yung deception na nangyayari. No? Sabi ko nga, yung the other time noon, kaya sabi ko, ilan kaya, Lord, sa mga anak mo na every Sunday andito sa church, pero meron at meron pa palang dapat na matanggal dahil hawak-hawak pa pala sila. Paano na lang kaya kung wala sila sa presensya ng Panginoon? So how much more ang mga taong wala sa presensya ng Panginoon na talagang hinahawakan sila ng dyablo? No? Kaya ingat po tayo mga kapatid, tingnan po natin dahil tunay po na ang kaaway natin ay very deceiving. Very deceiving po ang kaaway mga kapatid. Kaya be on your guard, stand firm in the faith. Magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Be men of courage, be strong. So be men of courage, be strong. Magpakatatag. Kaya dapat ganyan po yung attitudes po natin bilang Kristiyano. Kasi alam po ninyo sa mundong ito, talagang ang pagsubok, ang testing, ang trials ay nandyan lang. Na talagang natetesting po tayo sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Kaya dapat maging maingat po tayo. Remember, stand firm in the Lord. Okay, let's go to verse 2. In verse 2, dyan din po natin kukuhanin yung number 2 natin. Dapat magiging attitudes po natin. Kasi sabi dyan, I plead with Judea and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord.
No? To agree with each other in the Lord. So number 2 na Christian attitudes natin is that agree with each other. Oh, there is an agreement. Huwag palaging kontrabida. Sa bagay, sabi naman nila, kung walang kontrabida sa pelikula ay hindi maganda. Ang nagpapaganda ay yung kontrabida. Pero sa Panginoon naman, wag naman po tayo maging kontrabida. Dahil mahirap po kung maging kontrabida po tayo sa Panginoon dahil hindi tayo makakarating sa Kanyang kaharian. But we need to do is that, sabi diyan, agree with each other. No? Especially po, no, ang salamin natin, ang pamantayan natin ay ang salita ng Panginoon. Kaya kung ano ang salita ng Panginoon, dapat andun po yung pagkakaisa. No. Sabi doon sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Yeah. Consider others better than yourselves. Sabi ko doon, no? Kaya maging mababang loob po sana ang bawat isa sa atin. Tanggalin po natin yung pride. Dahil ang pride ay hindi na bagay sa anak ng Panginoon. Amen. So, ang pride na yan yung dahilan kung bakit si Lucifer, di ba? No? Ay talagang nawala sa presensya ng Panginoon because of pride. Kaya kung nandyan pa rin po yung pride sa buhay natin, mawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Dahil ang pride na yan ay dadalhin po niya tayo sa kapahamakan. Kaya nga, sabi po sa mga Pilipino, may kasabihan tayo, dahil ang Pilipino, ang daming mga salawitain or kawikaan, ika nga. Nang sabi doon, huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. Pag sinabihan ka na huwag mong buhatin ang sarili mong bangko, ibig sabihin, merong pride sa buhay mo. Kaya huwag kang magmayabang, huwag mo siyang ipagmayabang. Dahil, sabi doon, huwag mong buhatin. No? Ang galing karoon ng kawikaan ang mga Pilipino, di ba? Yan, huwag buhatin ang sariling bangko. Kaya kung naririnig mo na pinagsasabihan ka na huwag mong buhatin ang sarili mong bangko, ibig sabihin, merong nakitang pride sa buhay mo. Kaya nakakarinig ka ng ganoong mga salita. Okay? Next verse please. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. So, hindi lamang po yung sarili natin, kundi, ayan, yun ding kapwa natin, tinitingnan din po natin. Concern din po tayo sa kapwa natin, hindi lamang po yung pansarili natin. So, salamat dahil ito po yung sinasabi ng Panginoon na kinakailangan maging attitudes ng isang Kristiyano. 1 Corinthians 1 verse 10. Sabi ulit dyan, I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another, so that there may be no divisions among you, and that you may be perfectly united in mind and thought. Agree with one another. Oh. Kaya nga, di ba tingnan po ninyo, kung sa pinsana, kung sa meeting sana, no, ayan, may butusan. Di ba? May butusan. At kung sino yung majority, siya yung panalo, siya yung susundin. You need to agree. Kahit na hindi ka bumutos, pag yun na yung naging final, ay, katulad po sana example natin sa ating bansa, during election, sabihin na natin sa barangay captain, whoever man sana yung manalo, whether ibinutos mo o hindi, you need now to support. Hindi yung i-declare na ngayong nanalo, sige pa rin, protesta ng protesta. So anong nangyayari? Kaya yun po yung nagiging problema po mga kaibigan, mga kapatid, no? Na nangyayari sa bansa natin. Kasi even in the Word of God, di ba? Because we believe na ang authority ay si Lord ang nag-set up, no? It came from God. So kung nagre-rebelde tayo, kaya yung mga tinatawag pala na protesta, that is rebellious spirit. Pag nag-protest, rebellious spirit. Kaya huwag po tayo makikisali sa mga ganong rally, that is rebellious spirit.
Okay? So, tingnan po natin. Okay, let's go to verse 3 and Philippians 4. Sabi doon, yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help this woman who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. No? So, makikita po natin dito, no? Yes, I ask you, loyal, you help this woman. So, ibig sabihin, another po na Christian attitudes natin is that be a helping hand. Be a helping hand. Yung pagiging matulungin natin. Sa konting bagay lang po, mga kapatid, na pwede nating maitulong sa ating kapwa. Diba, there is joy. Nararamdaman mo yung joy pag ikaw yung matulungin na tao. At kung nangangailangan ka ng tulong, no, hindi ka na maghahanap kasi ang daling dumating po ng tulong sa iyo. Kung nangangailangan ka ng tulong. Kasi tama nga, di ba? Kung ano yung itinanim mo, ay siya mong aanihin. Kaya kung matulungin kang tao, pag dumarating yung time na kailangan mo ng tulong, nandyan na kaagad yung tulong. Hindi mo na siya hahanapin. Dahil po sa lalapit po ang tulong na nagbibigay tulong sa iyo. Kaya sabi rin dito sa salita ng Panginoon, be a helping hand. Deuteronomy 15 verse 11. Sabi dyan, there will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your brothers and toward the poor and needy in your land. Kung tutuusin nga, sabi doon, mas maganda ng minsan tulungan yung, hindi lang minsan, talagang in the Word of God, mas magandang tulungan ang mahirap kaysa doon sa merong ibabalik at isusukli sa iyo. Kasi doon sa mahirap at hindi niya kayang ibalik yung ibinigay mong tulong, no, ang magbibigay po, ang magbabayad ay ang Panginoon. At alam natin na kung ang Panginoon ang magbabayad, hindi siya kuripot magbayad. Diba? Rumaragasa po yung kanyang pagbabayad. No? More than pa doon ang idodoble ng Panginoon kaysa yung mga nagpapa-percentage dyan, 5, 6 or whatever percentage. No? Kaya tunay po na ang Panginoon po. No? Dahil ang pagiging matulungin, ito po ay nakakalugod sa mata ng Panginoon. Hebrews 13 verse 16. Sabi niya ulit, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. O, tingnan po ninyo, kung gusto mong malugod ang Diyos sa buhay mo, this is one way, mga kapatid, na pwede po nating gawin, no? To do goods and to share. No? Kaya kung nasa labas tayo at alam natin na may nai-encounter tayo na baguhan, kasi alam natin na minsan ang mga baguhan, di ba, walang-wala sila. No? Tayo ba naman mga Pilipinos, naku, ang tatapang natin, kahit na walang pera, sige pa rin. Sino sa inyo dito yung may daladalang maraming dolyar nung nag-flight dito sa Hong Kong? Siguro, okay na siguro yung 1,000 pesos, na pocket money, no? O di kayo mayroong 100 Hong Kong dollars, no? O, di ba? So, alam natin na pagbaguhan pa, lalo na pagbagong salta, no, they need something. So, pag meron po tayong namimit dyan sa labas, kahit paano sana, meron kang pwedeng itulong. No? Abutan mo siya ng pamasahe niya pang merienda. No? So, pwede po natin gawin yun, especially for us Christians, kasi remember, nagtatanim ka. No? Nagtatanim ka. Kaya ang mga Kristiyano po ay mapagkawang gawa. So, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Kaya, ayan, be a helping hand. Okay, let's go to verse 4. Sabi ulit yan sa verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So dito po, number 4, Christian attitudes na makikita natin is that rejoice in the Lord always.
Rejoice in the Lord always, kahit na may mga problema, sige, piliin pa rin po natin maging masaya. Amen. Remember, ang Kristiyano po, ang evaluation po sa mundo ito, Christians are the happiest people in this world. Amen. Kaya kung Kristiyano ka, no, ang tingin sa mundo ay ikaw yung taong masaya. Kaya dapat po talagang maging masaya po tayo. Rejoice always, sabi nga niya dyan. Dahil alam natin na ang rejoice, ang joy, this is fruit of the Holy Spirit na talagang ibinibigay po ng Panginoon. Ibinibigay ng Banal na Espiritu, bunga ng Banal na Espiritu. Kaya ang mga Kristiyano ay talagang makikitaan mo ng joy. Especially those Kristiyano na, ayan, nakatatlong taon na, 4 na taon na. Ibig sabihin, meron na pong maturity, nag-grow na sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. 1 Peter 1 verses 8 to 9. Okay, sabi niyo ulit. Though you have not seen Him, you love Him. Sino sa atin dito ang nakakita na sa Panginoong Jesus? Ni picture nga, hindi nga natin alam kung siya nga talaga yung sinasamba noon. Kasi isa ako noon. Na paniwalang-paniwala na yun si Jesus. Oh. We are not sure kung talagang yun nga ang mukha ng Panginoong Jesus. No? So, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him. Ayan, naniniwala tayo. And are filled, punong-puno, with an inexpressible and glorious joy. So, umaapaw ng kagalakan. So, makikita po natin dito na kahit na hindi natin nakita ang Panginoon, dahil naniniwala tayo, kaya nga bilang Kristiyano, we are living by faith and not by sight anymore. Naniniwala tayo na sabi niya dyan na ang bawat isa sa atin ay punong-puno ng kagalakan. Kaya dapat po yung puso po natin overflowing ang joy. Nararamdaman ba ninyo yung joy? Ibig sabihin, kahit na may problema, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang nararanasan mo sa mundong ito, para bang yung sinasabi mo, bahala kayo, basta ako, masaya ako. There is joy na nagpapatunay na tunay na may Kristo sa buhay. Nagpapatunay na may banal na espiritu na nandoon sa puso natin. Kaya there is joy. Ito yung joy na kahit na hindi mo birthday, no? Parang everyday birthday, everyday may cake, everyday masarap ang pagkain, joy na masaya. Kahit na wala kang nakikita, but the joy is there, mga kapatid. No? Kaya dapat ganun po yung attitude po ng isang mananampalataya. No? Sabi niya, rejoice in the Lord always, mga kapatid. And verse 9, sabi niya dyan, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil tunay po na tayo po na naniniwala at may Diyos sa kanyang buhay ay merong patutunguhan ang bawat isa. Amen. Mayroong pag-asa. At alam natin na ang masaganang buhay ay hindi lamang po nag-uumpisa sa mundong ito, kundi magwawakas na kapiling ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na tinanggap natin sa ating buhay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Let's go to verse 5. And verse 5, sabi niya ulit, Philippians 4 verse 5, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. So that is our number 5, Christian attitudes. Let your gentleness evident to all. Gentleness, ibig sabihin yung pagiging gentle. Yung opposite ng gentleness is being rude. No? Kaya kung sa pagsasalita sana, ay medyo malumanay at medyo may asukal ang salita mo. Okay? Hindi yung pabagsak na salita. Kasi tingnan mo, di ba? Pag malumanay yung pananalita, kahit na galit na yung kasama mo, ikaw or
kaaway. Bawal kasi makipag-away ang Kristiyano, hindi bagay sa atin, no? Yung, yeah, kasi hindi na dapat kasi na nakikipag-away tayo kasi we are living peacefully in this world, mga kapatid. So, nandun pa rin na gentle yung pananalita mo at tingnan mo ang mangyayari, di ba? Pero kung sasagot ka din ng pabalang, pag yung salita ay pabalang, sasagot ka din ng pabalang, ay wala na. No, ang mangyayari ay talagang lalagablag na yung apoy. No? Kaya, ayan, tingnan po natin mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verses 15 to 16. Sabi niya, "But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Okay, tayo natin. No? So, makikita po natin dito sa 1 Peter chapter 3, no, verse 15 na ito na ating binasa kanina, na sa ating mga pananalita, okay, nandun po, natingnan po natin. So, I am in 1 Peter chapter 3. Yan yung ating verse. 1 Peter chapter 3. Okay. Binabasa ko po yung verse 15. Ang sabi niya dyan, "But in your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." So, maging po sa ating paghahayag sa salita ng Panginoon, you just share kasi kung ano yung salita ng Panginoon at kung just in case, no? Kasi minsan meron yung mga nagmamarunong sa Biblia, pero hindi naman talagang nauunawaan, sila ba yung parang mataray ba na makipag-argue sa iyo, no? Dapat alam natin kung paano po yung gagawin po natin para sa ganun ay mapasukan natin sila sa salita ng Panginoon. Kaya tingnan po natin and remember, tayo po mga Kristiyano, we need to become salt and light in this world. Na talagang makita si Jesus na naghahari po sa buhay natin. Verse 16, sabi doon, "Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander." Kaya tingnan po ninyo, minsan may mga tao kasi, mga imbitera, hindi naman natin alam kung ano yung kinaiinggit nila sa atin, di ba? Lalo na tayo pong mga Kristiyano na nakikita natin minsan na may mga naiinggit, no? So, huwag natin pansinin yung mga naiinggit dahil wala naman sana silang dapat kainggitan, no? Sana ang kainggitan nila ay yung may Kristo na naghahari sa buhay natin. Pero hindi ang kinaiinggitan nila yung bang blessing and prosperity mo na ginagawa ng Panginoon. So, kung may mga ganung tao sa kapaligiran natin, ay magandang talagang i-preach natin ang salita ng Panginoon. You want to receive? Gusto mo bang tanggapin yung nararanasan kong pagpapala? Isali mo si Kristo sa iyong buhay. Amen. At may gagawin ang Panginoon. Pero dapat talaga, pag isinare natin ang Panginoon, talagang makikita sa buhay natin na nakakahiya naman. Pag sinasabi mo si Kristo, and then ikaw mismo, hindi ka asin, hindi ka ilaw sa mundo ito. No? Pag tatawanan ka lang ng iba, sasabihin nila sa'yo, "Oh, Kristiyano daw," hindi naman. No? Kaya nga po, ingat po tayo mga kapatid. Okay. Number 6, Christian's attitude. It is in verse 6. Go back to verse 6. Sabi niya ulit yan, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." So, number 6 po na Christian attitudes is that do not be anxious about anything. Tingnan ninyo, ang mga Kristiyano, no, talagang hindi sila yung nag-worry. Kasi nga remember, dapat ang status natin ibang-iba na tayo sa tao sa mundo. No? Ang mga makamundo konting
bagay lamang, talagang gumagawa na sila ng kaparaanan para sa ganun ay makamit yung gusto nila. Kung may problema, gumagawa sila ng sariling pamamaraan. But for us Christians, remember, do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mag-alala, mga kapatid, sa lahat po ng bagay. Yan po ang sabi ng Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi niya, I urge them, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. So ito ang gawin natin, no? Manalangin. Kasi di ba sabi sa verse 6 kanina, do not be anxious about anything, no? But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Dahil naniniwala po tayo na anuman ang sitwasyon natin, pag yan ay ilalapit natin sa Panginoon, merong gagawin ang Diyos. Amen. May gagawin ang Panginoon. At kung ipinagkakatiwala po natin sa Kanya ng lubos-lubusan at sasabihin natin na, Lord, bahala ka ng Panginoon, alam ni Lord ang Kanyang gagawin. Kaya kung sinabi mong, Lord, bahala ka ng Panginoon, di hayaan mong kumilos ang Panginoon, huwag mo na kasing pakialaman. Minsan kasi ibinigay na natin karon tapos gusto nating balikan, Lord, ibalik mo muna. Titingnan ko muna, Lord, kung ano yung aking gagawin. No? Huwag na po mga kapatid, kaya sabi niya, do not be anxious about anything. So ipagkatiwala natin sa Panginoon. No? Ano man yung problema natin, ano man yung kabigatan, ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari sa atin. Sabi ni Lord, do not be anxious. Do not worry. Kasi ang worry, mga kapatid, nagpapatunay lamang na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. No? Hindi ka nagtitiwala. You don't trust Him. Kaya ka nag-worry. Sabi na nga niya, do not be anxious about anything. So, huwag tayong mag-alala. Kasi minsan, advance kasing ang tao, advance. No? Advance mag-isip yun ba? Hindi pa nangyayari. Inuunaan na niya, nangyari na sa kanyang isipan. So, tingnan po ninyo ilan sa inyo yung nag-worry, no? Dahil may inisip ka, sa bandang huli naman pala, hindi naman pala totoo. Nauna ka nang nag-worry. Kasi inuunahan po natin. Minsan yung sitwasyon na nangyayari, inuunahan mo na. Yan bang hindi pa dumarating ang Christmas? Ang isip mo na nasa Christmas. O, ano kaya yung ganito? Ano kaya yung gagawin ko? O, ayan. No? Kaya nga, even in the Word of God, di ba? Do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. No? Even the Word of God. No? Meron siyang tinatawag na alam niya, do not worry about tomorrow. Pero tayo mga tao, no? Nag-aalala sa araw ng bukas. Hindi pa dumarating, no, nag-aalala na po ang bawat isa. So, do not be anxious about anything. Idaan sa panalangin. Then, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He answered prayer and He knows the best for us. Okay, number 7. Number 7, it is in verse 7. Ang sabi niya, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So number 7 po natin na Christian attitudes is that maintaining the peace of God. No. I-maintain natin yung kapayapaan na ibinigay ng Panginoon. Kasi binigyan po tayo ng kapayapaan, mga kapatid. Kung tutusin po, ang kapayapaan na ito ay ibinigay ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. And it's more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas, mga kapatid. And John 16 verse 33, sabi doon, okay, John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. O, magkakaroon ng kapayapaan. In this world, you will have trouble. So it was prophesied already, hindi pa po ipinapanganak ang bawat isa sa atin. In this world, mga kapatid, sabi diyan, meron ka ng trouble. Kaya pala, mula nung isinilang ka sa mundong ito, hanggang ngayon na buhay ka pa, ay may trouble na nangyayari sa buhay.
It is written in the Word of God. In this world, you will have trouble. Different kinds of trouble, mga kapatid, ang nangyayari po. Pero ang napakaganda, ito po ang pangako ng Panginoon. But take heart, sabi ni Lord, I have overcome the world. Napagtagumpayanan ko na ang mundong ito. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Dahil kung totoo at tunay na tayo ay nananalig sa Panginoong Jesus, mga kapatid, ito ang kanyang pangako. Dumating man po ang trouble, dumating man ang testing, trials, problema sa buhay po natin, we can overcome it. Dahil may Kristo na nag-ahari sa buhay ng bawat isa. Kaya magpakatatag po tayo, mga kapatid. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He already overcome this world. Kaya lahat ng nananalig sa Kanya, lahat ng naniniwala sa Panginoong Jesus, sila din po ay tinatawag na overcomer sa mundo ito. Kaya dapat i-declare natin paggising sa umaga, Lord, I am an overcomer in this world. Dapat lumalabas po yan sa mga bunganga natin, mga kapatid. Idinideclare natin na tayo ay tagumpay sa mundo ito. Sa lahat ng gagawin ko, Panginoon, mapapagtagumpayan ko. Ano man ang sitwasyon, Lord, I can overcome. So dapat po ganito po ang attitudes natin, mga kapatid. Hindi yung konting bagay lamang na dumating na bagyo sa buhay. Ang katulad mo na ay parang manok na nangingisay. Oh, hindi ganun ang Kristiyano. Kundi dapat ang attitudes ng isang Kristiyano is that still pa rin na merong kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen. Okay. Verse 8. Sabi doon sa verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So number 8 po na Christian attitudes natin in this verse 8 is that think holy thought. Ang isipin natin ay ang mga banal na kaisipan. Okay, banal na kaisipan, mga kapatid. Okay? Dahil alam po ninyo, itong verse 8 po, na ito ng Philippians chapter 4, ito po yung salamin ng Kristiyano with regards sa kung anong klase ng kaisipan at kung ano po yung dapat na pinapapasok po natin sa kaisipan natin. No? Kasi ang isipan po ay very powerful. Kahit na nakaupo ka, no, kahit na wala kang ginagawa dyan sa upuan, pero pag gumana yung isipan, kung ano-ano ang nangyayari doon sa loob ng isipan ng isang tao. No? Pwede tayong makabalik sa Pilipinas kahit nakaupo ka dyan, di ba? O parang nasa bahay ka. So, grabe kasi yung klase ng kaisipan meron ang tao. No? At sabi nga niya dyan, no, ito po yung tatandaan natin. Pag mayroong kumakatok doon sa mind natin, ito po yung ating pamantayan. No? Whatever is true, totoo ba? Noble ba siya? Right ba siya? Pure ba siya? Lovely ba siya? Whatever is admirable, if anything is excellent, sabi dyan, pag yung kumakatok sa isipan natin ay maganda, mabuti, at kalugod-lugod, ang sabi dyan ay welcome it. Pero kung hindi po siya qualified ng Philippians chapter 4 verse 8, huwag mong papasukin sa isipan. Amen. So, ibig sabihin pala, huwag ka nang magmuni-muni. No? Hayaan mo na ang nakaraan mo. No? Minsan kasi yun, yung bumabalik-balik sa isipan, na talagang minamagnify mo. No? Kaya tingnan po natin, mga kapatid, kung ano pong yung pinapapasok natin sa kaisipan natin. Okay? Psalm 139 verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.
So maganda po yung palagi pong nagpapa-check up tayo sa Panginoon. No? Magpa-check up po tayo, no, sa Panginoon. Ipa-check up natin yung ating isipan, Lord, yung aking heart and mind. Saliksikin mo, Panginoon. O, di ba? Yung ating opening song, tamang-tama kanina pala. Opening song natin na purify. Because kailangan natin yan, mga kapatid. Na ma-purify po, mga kapatid. Nandun po na sana dumarating tayo doon sa puntos, dumarating tayo doon sa time na talagang tinitingnan natin, Lord, tingnan mo pong aking isipan, ang aking puso. Kung meron kang hindi nakikitang tama, Panginoon, patawarin mo ako, ayusin mo ito, Panginoon. No. Kaya mga kapatid, yun po yung dapat natin gawin. Romans 12 verse 2, sabi nga ulit dyan, do not conform any longer to the pattern of this world. Hindi na po tayo, mga kapatid taga-mundo, although we are still living in this world. No? But be transformed by the renewing of your mind. Ayan. Renewing of your mind. Kaya, it's our choice, isn't it? No, ang choice ng bawat isa sa atin, ito po yung hindi kinuha ng Panginoon. All of us, we have freedom of choice. Ano ba ang pipiliin natin, mga kapatid? No? Pipiliin ba natin na talagang maging transformed, no, yung mind natin, or mananatili tayong ganyan? Remember, pag hindi mo babaguhin yung klase ng kaisipan, meron ka, kapatid, hindi mababago ang takbo ng buhay mo. Babalik at babalik ka rin doon sa dati mong gawin, babalik at babalik ka rin doon sa buhay na meron ka. Kaya nga po, napakahalaga po na sinasabihan tayo that we need to be transformed by the renewing of your mind. Na ang klase ng kaisipan natin ay dapat mabago. Dahil kung hindi mababago yung klase ng kaisipan meron ka, ganyan at ganyan din ang buhay mo, walang mangyayari sa iyo. Babalik at babalik. Kasi sabi niya, no, if we renewed our mind, no, pag na-transform siya with the renewing of your mind, ang mangyayari? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Saka mo lang makikita, mga kapatid, yung perfect at pleasing na kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. That's why all of us, we need to be always be transformed by the renewing of our mind. And that should be the Christian attitude that we have, mga kapatid. And lastly, it is in verse 9 of Philippians 4. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So, number 9 Christian attitudes is that put it into practice. Amen. Put it into practice, mga kapatid. Kaya sabi doon sa James chapter 1 verse 22, sabi ulit sa kanyang salita, do not merely listen to the word. So, hindi lamang po tayo taga-pakinig, nakikinig lang, kundi, sabi yan, and so reserve yourselves, do what it says, kundi dapat ginagawa natin. No? Ang napapakinggan, ini-a-apply natin. Ang napapakinggan salita ng Panginoon, nakikita sa buhay natin, namumunga sa buhay natin. So dapat po ini-a-apply po natin ang salita ng Panginoon sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Pero minsan nakapagtataka, kasi even though matagal na rin na umaattend, nakikinig sa salita ng Panginoon, still pa rin. Kaya sabi ko, talaga kayang matigas na ba ang kanilang puso or hindi pa nabubuksan ang kanilang puso? Especially kung ang pinag-uusapan ay givings, especially tithes and offerings. Kahit na ilang beses lang na i-preach ang Malakay chapter 3 verse 10, but still pa rin. No? Na kung titingnan mo, every time nandyan naman sila. Every time na na-i-preach, nakikinig naman sila. Pero bakit kaya ang hirap nilang gawin? Kaya sinasabi dito na, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Bakit nga ba? Yun yung tanong, bakit nga ba? No? Salamat kay Lord. Dahil
Nung napakinggan natin, we obey. Kaya mga kapatid, pag napapakinggan po natin lahat po ng salita ng Panginoon, na pag napapakinggan natin, ang gagawin po natin ay mag-obey. Dahil ang salita ng Panginoon, kaya nga natin napapakinggan para meron tayong sundin. No? Meron tayong sundin. No? Eh kung walang salita ng Panginoon, wala kang naririnig, wala kang susundin, isn't it? Pero right now, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lamang tagapakinig, kundi talagang namumunga sa buhay. Ini-a-apply natin. So, lahat po ng salita ng Panginoon na ating napapakinggan, ito po ay batas ng Diyos. At alam natin na kung ito ay batas ng Diyos, ay kinakailangang sundin. Dahil kung hindi po natin susundin at lalabag tayo, ay merong kaparusahan. Merong kaparusahan at huwag na nating hintayin. Kaya salamat kay Lord dahil patuloy pa rin po na binibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga anak. Kaya no wonder that even in the Word of God, sabi doon, makitid ang daanan na papunta sa langit. Malawak ang daanan, no? Pero at the end ay distraction. Kaya mga kapatid, piliin po sana natin every day, every time. Piliin po natin sa buhay natin na lumakad sa makitid na daanan. Because it will lead to heaven. No? O, tamang-tama na naman pala yung special song ninyo. No? O, tingnan po ninyo na talagang inihahanda ng Panginoon. Even ganyan po, kumilos ang Panginoon, talagang mayroong agreement with one another. O, hindi naman tayo nag-uusap-usap. No? So, makikita po natin mga kapatid na tunay po na ang salita ng Panginoon ay kinakailangan po put it into practice. Okay? So, what are the Christian attitudes na napag-aralan po natin in Philippians chapter 4 verses 1 to 9? Eksaktong siyam din siya. No? Number 1, sabi natin, stand firm in the Lord. Magpakatatag sa Panginoon. Agree with each other. There is an agreement, mga kapatid. So, wala na pong nakikipag-away sa atin at wala na pong kontrabida sa atin. Number 3, be a helping hand. Pagiging matulungin. Number 4, rejoice in the Lord always. Piliin po natin maging masaya, anuman ang sitwasyon. Number 5, let your gentleness be evident to all. Yung pagiging gentle po natin, mga kapatid. Number 6, do not be anxious about anything. Huwag tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Sabi dyan, idaan natin sa prayer and petition to God. Number 7, maintaining the peace of God. Hayaan natin ang kapayapaan ay patuloy na maghari sa puso, sa isipan ng bawat isa. Number 8, think holy thought. So, yung mga kaisipan natin, dapat po yan ay isipan na ni Kristo. It's already the mind of Christ. Kaya kung sinasabi mo na mind ni Christ ang isipan mo, kapatid, kinakailangan marunong na siyang mag-isip ng tama. Okay? At number 9, put it into practice. No, nandun po na nakikita, namumunga ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Na minsan pa o God, tinuruan mo po kami, Lord, kung ano po yung magiging attitudes po namin sa mundo ito. Salamat, Lord, dahil tunay nga po na pinili mo ang bawat isa, O God, at tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay maging ilaw, maging asin sa mundo ito. Makita po, Panginoon, ang mga attitudes na ito, O God, na kung saan ay tunay na nagpapatunay na may Kristo na nagahari sa buhay namin. Kaya, Panginoon, salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na patuloy po na napapakinggan namin at dalangin po, Diyos, na hindi lamang po kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord, tagagawa ng iyong banal na salita. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa mataas ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa atin.